I-start mo po. I-start mo po. Lupain ng indot bulaklak, pag-ibig na sa kanyang panat, nag-angat na ganda nila, at sa kanyang lumihang ganda, dayuhan ay naatila. Bayan ko, binirang ka, nasadlak sa dusa. Ibon ng may layang lumipad, kulungin mo at umiilan. Bayan patayan sa kaltilan, ang dimat nasang makaalpas. Pilipinas kung minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adlika, makita kang saktan kaya. Sa talpina, ang dimag lasang makaalpas. Pilipinas kung minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adlika, makita kang saktan kaya.
sa makita din makita, sa may buhay, ito lang buhay. Ikaw ang Ama namin na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos namin sa simula at katapusan. Sambahin ka ang kasalamatan namin sa dakilang pag-ibig mo sa amin at bigay mo ang itong anak na Jesus na hanggang ngayon hindi mabigyan ng hustisya ang pagkapako ni Lord Jesus Christ. Dahil ang pinalaya nila si Barabas, ang pinalaya ng tao si Barabas, pero ako'y nungso. Pagka nagpupuri sa kanya, iyan din nagpapako sa krus sa kanya. Kaya kami nangusap. Ama namin na lumikha ng langit at lupa, Diyos namin kasi muna. Patawaran mo kami sa araw nito na mabigyan namin ng hustisya ang sarili namin, na mabigyan namin ng hustisya ang Panginoon Jesus. Ang Panginoon na totoong tao, totoong Diyos. Sabi niya kung anong nagawa ko sa daigdig nito. Sabi ng Panginoon Jesus, higit pa ang magagawa niyo. Natuwa pa yung mawalan. Iibahin ko itong templo nito. Tatatong araw tatayo. Hindi pala yung templo ng building, kundi ang katawan niya. Mamamatay at ipako sa krus. Kaya ngayon nakapako tayo sa klase-klaseng tungkol. Sumpa, kamatayan, kahirapan sa buhay. Dahil hanggang ganyan, walang hustisya ang pagkapako ng Lord Jesus Christ. Kaya dinawad ang hustisya ng pagkapako ng Panginoon Jesus sa krus sa buong Pilipinas, sa buong daigdig, sa pamagitan ng batas ng Republic Act 8371, April 1997, the government of God practiced by the tribe or mga kingdom since time immemorial. Kaya mga kingdom po, mga kaharian po, practice po ang kustumaryo. Ang decision maker nila ang kanilang hari. Ganoon din sa tribo, ang decision maker sa tribo ang dato. Ang dato lang ang makautos sa hangin, tubig, lupa. Lahat ng gumagapang sa lupa, lahat ng lumilipad sa lupa. Siya ang nag-gobyerno ng hangin, tubig, lupa at apoy. Ang dato. Kaya ang mensahe natin ngayon, mensahe sa mga hindi makita. Dahil itong hindi makita, ito ang pumapasok sa katawan ng tao. Kaya ang katawan ng tao, nagkaroon ng mga lapsis sa batas, nagkaroon ng mga kasamaan. Dahil dito sa mga espiritu na pumapasok sa katawan natin, na hindi natin kaya dipinsahan ang sarili natin. Walang tao. Ang gusto ng tao, hindi gusto ng Panginoong Diyos. Ang gusto ng Panginoong Diyos, hindi gusto ng tao. Dahil dito sa mga espirituhano na pumapasok sa katawan natin, lalo na yung mga tao na gusto milagro, gustong instant healing, gustong instant na makapira, na wala sa tama na proseso sa espiritual at material. Gusto ng tao na siya mag-ari ng kayamanan. Ang totoong kayamanan, ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos na sumasa atin. Hustisya sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa makita at di makita, sa may buhay ko lang buhay. Kaya mensahe natin ngayon para sa hindi makita. Dahil itong batas nito, ipralo, batas ito na hindi nakikita, batas ito na hindi nakasulat. Hindi pwede, hindi natin gobernuhan itong espiritual na hindi nakasulat. Dahil lahat ng mga hayop, lahat ng kumikilos sa daigdig nito, may buhay, lahat ng nilikha, lalo na mga hayop, may kantuhanon, espirituhanon. Ito nakagawa ang tao ng masama dahil dito sa mga espirituhanon, dahil dito sa mga
hayop. Ang makadisiplina po nito espiritual. Kaya kagabi balik naman ang mensahe sa mga hindi nakikita. Kahit anong sigaw mo sa tao, ng hustisya, kalayaan, lalong lumalala. Katulad din ang tribo, nag-ritual ang tribo ng mga hayop para isumbali sa mga kasalanan na magbago ang tao, magbago ang tribo, lalong lumala, naging mas. Ganon din ngayon kahit anong paliwanag natin ng hustisya dahil sa mga spiritual mismo ang gumagawa ng mga injustices sa Pilipinas, sa buong daigdig. Kaya mensahe po natin ngayon mga magulang, mga kapatid sa buong Pilipinas, sa buong daigdig. Mensahe po ito ng mga espiritual. Dahil ang IPRA po, batas ito ng espiritual. Gobernuhan po natin dahil pag hindi natin gobernuhan ito espiritual, nakasama ito sa tao. Dahil ang tao, ang buhay ng tao, ginto sa karya ng Diyos. Hindi yung ginto na pinag-agawan ninyo ngayon. Hindi yung kayamanan ni Marcos na pinag-agawan ninyo ngayon. Hindi niyo alam ang buhay niyo pinag-agawan din ng kamatayan. Kaya sino mang mag-angkin ng kayamanan, inyo na yan. Dahil papunta kayo sa kamatayan. Kaya lalo na yung ginto ng Panginoong Diyos yan. Kayo maestro yan, kayo dibahin yan. Huwag kayong magpadibahin-dibahin para angkinin yung kayamanan na yan. Huwag kayong magpa-master para angkinin yung kayamanan na yan. Kahit sinong tao, walang pwede mag-angkin sa kayamanan. Dahil ang kayamanan yan magbuga ng kamatayan. Nasa Biblia yan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Pabalik-balik yan, binabasa sa mga simbahan, sa mga organisasyon, sa bahay. Ang kakapal ng Biblia nyo, ang kakapal naman ng mga injustices ginagawa nyo sa kapwa. This country is a blessed country. This country is the richest country in the world. Bakit ganito ang buhay natin? Dahil sa mga injustices. Dahil binaba ang hustisya dito sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dahil pinakamayaman tayo sa buong daigdig at banal na bansa ito. Noong unang panahon ang mga tao hindi na mamatay. Pero dahil sa mga pananakop ng ugali nila, pagpatay, paghakot ng ating mga kayamanan dinadala sa bansa nila at inaangkin nilang Pilipinas. Bisita ka lang sa Pilipinas, ikaw na ang mag-aangkin ng Pilipinas. At anak ba daw sa pangako? Ang anak sa pangako ay mga tao na sumusunod sa batas ng Panginoong Diyos. Kaya nandito ngayon ang IPRA Law o Republic Act 371, IPRA Law 1997, the Indigenous People's Rights Act. Hindi lang Nitibo, kundi lahat ng Pilipino, Christian, Muslim, Nitibo, foreigner are protected by IPRA Law. Dahil itong IPRA Law po ay batas ng hangin, tubig, lupa, apoy. Kung di na kayo gumagamit ng apoy, tubig, lupa at hangin, exempted kayo sa IPRA Law. Pero kung gumagamit kayo ng hangin, tubig, lupa, apoy, hangin, you are protected by IPRA. Dahil ang gobyerno natin is a corporate law. Batas yan na nakasulat. Kahit sa International Court of Justice, corporate lawyer yan sila.
corporate judge yan sila. Hindi sila customary judge. Ang customary judge, yung mga practice of custom and tradition, like example, the Islamic countries. Mga kingdom yan sila. Pero di practice the custom and tradition. Wala pa si Lord Jesus, wala pa si Muhammad, wala pa si Ismail, wala pa si Abraham. Practice na sila ng custom and tradition. Customary law. Natural law. Because God is natural. Allah is natural. Maging abnormal lang ang Panginoong Diyos o Allah o ang God pagka pinakialaman natin ang hangin, tubig, lupa at apoy. At pinakialaman natin ang kanya-kanyang jurisdiction. All of us Filipinos, or even foreign countries, may kanya-kanya tayong jurisdiction. Tingnan mo itong problema ng China at saka Pilipinas. Hindi pwede makialam dyan ang corporate law. Ang makialam dyan sa jurisdiction niya, ang IPRA law. Ang practice of custom and tradition. Kasi kung pag-usapan ang custom and tradition sa mga political boundary natin o bansa sa bansa, wala tayong tanong, walang reklamo yan. Dahil sa custom and tradition, magrespetuhan tayo. Kahit pasakupin mo ang buong daigdig, pagka hindi mo practice ang custom and tradition, dahil those people, foreign or Filipino, practicing customary law is a decision maker and a peacemaker. Hindi ka pwede maging decision maker or peacemaker na hindi ka gifted by God. You must be gifted by God. To practice the custom and tradition or to understand the indigenous rights, you must be gifted by God. It needs divine intervention bago ka makahukom sa mga problema sa mga indigenous people. Kahit sino ka pa, foreigner ka, Pilipino ka, bata ka, matanda ka, you must be gifted. Kasi sa Mindanao, kahit bata, naghuhukom yan. Wala sa matanda, bata, to practice custom and tradition. Parang hari. Kahit 5 years old ka pa, marunong ka na magsalita. Respeto ka, nahari ka. Decision maker ang hari. Sa atin sa tribo, ang dato, ang chieftain. Pero ngayon, paano? Kaya nga, dumating ang Hustisya, Administration of Justice as per Republic Act 371. No visa to any countries, especially Islamic countries. Dahil ang Islamic countries practice of custom and traditions. Hanggang ngayon, mga hari pa ang namamahala ng kanya-kanyang bansa. Walang gobernador, walang congressman, walang presidente. Ang mga Islamic countries, ang pinakahari nila, ang Panginoong Diyos, ni Allah. Sa atin, may Ginoong Jesucristo na, may ano pa pangalan, may Divine Master pa, may Mastermind pa. At ang Biblia, ilang bisis inulit, translate. Nakalagay sa Biblia, hindi pwede dagdagan, hindi pwede bawasan. Tapos is-translate mo ang Biblia. Pabor sa reliyon mo, pabor sa paniwala mo. Kaya ang Biblia halos wala na makinig din. Hanggang ngayon, walang hustisya ang pagkapako ni Lord Jesus sa krus.
binigyan tayo ng Panginoong Diyos, ng Ama natin. Paano mo mapabigyan ng hustisya ang Panginoong Sus sa krus? Hindi mo mabigyan ng hustisya ang sarili mo. Hindi mo rin nabigyan ng hustisya ang Panginoong Sus pagkapako niya sa krus. Kaya hanggang ngayon nakapako tayo sa krus, sa hirap, sa sakit, sa problema. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta, mabuhay lang. Kapit daw sa patalim. Wala kang paniwala sa Diyos. Hindi mo nabigyan ng hustisya ang Panginoong Diyos kasi kapit patalim. Mabuhay lang daw. Pwede kapit patalim pagkapako ni Lord Jesus. Hindi lang sa iyo, kundi sa lahat. Bigyan natin ng hustisya ang sarili natin nang mabigyan natin ng hustisya ang pagkapako ni Lord Jesus. Dahil sabi niya, kung anong nagawa niya sa daigdig dito, higit pa magagawa natin. Kaya bakit kayo nag-alala? Kung mamatay ako sa krus, kung anong nagawa ko sa daigdig nito, higit pa magagawa niya. Kaya kayo mag-alala. Ano pala? Iniwan niya ang Espiritu Santo sa atin para mag-aliw sa atin na magbigay tayo ng hustisya. Hanggang ngayon, hindi natin nabigyan ng hustisya sa sarili natin. Puro tanong pa rin tayo, puro reklamo tayo. Pag-aaral sa Biblia, memorize ng Biblia, memorize ng Holy Quran. At memorize mo, kahit kainin pa yung Biblia, kundi mo mabigyan ng hustisya ang Panginoon, ang sarili mo, hindi mo nabigyan ng hustisya ang Panginoong Diyos. Bakit? Ang katawan natin ngayon, templo ng Panginoong Diyos. Ang katawan natin ay sagrado dahil sa pagkapako ni Lord Jesus sa cross. Siya na lang ng papako, huwag na ang katawan natin. Siya lang nagkaroon ng sugat na 7,000 wounds. 7,000 na sugat, ibig sabihin 7,000 island ng Pilipinas, kung gaano tayo kamahal na Panginoong Diyos. Ang ginawa natin, pinalaki natin mga simbahan. Ang totoong simbahan, ang katawan natin, mga kapatid nating Pilipino. Ma-Christian ka, ma-Muslim ka, ma-Nitibo ka. The real Church of God, ang katawan natin. Kaya kung mabigyan natin ng hustisya ang sarili natin, ang Panginoong Diyos na, ang Espiritu niya, ang manatili sa katawan natin. At ano ang pangako sa tribo? Kayamanan na walang pagkaubos at mayroong dagdag. Buhay na walang hanggang, ang kamatayan wala ng karamatan. At pinakita sa akin, mahigit 1 buwan na. Ang kamatayan pwede pigilan. Ang sakit pwede pigilan, ang kalamidad pwede pigilan, pero ang kayamanan hindi na pwede mapigilan. Ang grasya. Because justice shall prevail first in our country and to the rest of the world. Gaano tayo kamahal ang Panginoong Diyos? Kaya po, sa araw nito, una, mensahe ako sa tao, pero ngayon magmensahe naman ako sa Espiritu. Su gracias seré con hermosa frasanta, gracias de truma tamama. Gracias, gracias, gracias. Elohim, Elohim, rasa de próximo de frote de gesena tra gracias. Gracias, 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 gracias. Yurama parasas gracias ama ko na ko Espiritu Santo Elohim. Elohim, 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 Elohim. Roma Sabraya Santa Maria Rocosunto Romota Prese de tra ama. Mama ina ko Espiritu Santo Elohim ras gracias de gracias. Lo remise de gracias tanto remise gracias. Gracias, 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 gracias. Walhamdulillah da Muhammad ina ko agar ismail talayla. Walhamdulillah la ilaha illallah. Walhamdulillah la ilaha illallah. Alhamdulillah. Illah walhamdulillah la ilaha illallah. Illah walhamdulillah la ilaha illallah rasmi fi Muhammad. Walhamdulillah la ilaha illallah.
إلا والحمد إلا إلا رسمي لفيت محمد الحمد لله رسيدت إلا والحمد إلا إلا رسول إلا والحمد لله إلا رسول لا إله لا إله رسول 一生照顾我，一生照顾我，是少老公顾我，也是照顾我，也照顾我，只生照老公顾我，一生照老公顾我，也是照顾我，老也跟生照老公，也生照老公顾我，也生照老公顾我，只生是老公顾我。是照顾我，最先照老公顾我，也是照老公顾意是想照老公顾我，也是照老公顾我，最先照老公顾我，也是照老条，是老我也是照老公顾我，最先照老公顾，也照我，最是照顾老也想照我。也是照老公顾我，照公顾也是照老我顾我。一生是真少老我，一生我最生少老少爷我是少老我，那个也是，那个什么的是。Ingin ku mensungkon dayan sanggon naban watang korombon sa dain torambayan tang koromba sa ulo onto onggon santa nimbara onto onggon sonda din sorong ko undan nan sorong bayan tanah banwat na Pilipinas kung mahal ya unggo ang son jida amba ontan sa rambo yung go onta nisaga onto umban dentoro unggo umban nanturum po unggo sa nantora umban nensara onggo nantora onggo santoro untanga nantara onsonggo nansiro untonggo sana nara kabeza kaluneira kamasude getara kamadu santo mi decide kora sampara vikan torre sena pramotor kusundayan ni karabasone kanun tora masa da dito tara kosam paraya kono no sabara tara koso na tu berasido troko sama da barakon yara sudah kamarasan toko do sogo damar sagian yara koso da barakasan ya ito na po ang panahon na kayo mga espirituhanon, engkantohanon, lahat ng hayop na gumagapang sa lupa, lahat ng lumilipad, tagal Pilipinas o sa buong daigdig at sa ibang planeta. 1,000 years, million years ngayon pa lamang ang hustisya na kayon mga hayop gumagapang sa lupa, lumilipad sa lupa, mga espirituhanon, mga engkantohanon, mga tao kayo sa unang panahon. Kayo ang pumapasok sa katawan ng tao para masira ang katawan namin, guguluhin ang katawan namin dahil hindi pa nabigyan ng hustisya ang pagkapako ni Lord Jesus sa krus. Kahit anong sigaw ng mga pari, mga pastor, mga obispo, o Santo Papa, mga evangelist, dahil hindi nabigyan ng hustisya ang pagkapago ni Lord Jesus, pagkamatay ni Lord Jesus sa cross, tuloy-tuloy pa rin ang kasamaan sa daigdig. Tuloy-tuloy pa rin ang mga injustices sa buong daigdig dahil sa inyong mga espirituhan. Kaya may batas ngayon na gobernohan ang espirituhan, ang batas na hindi nakasulat. Kaya
Maraming tao hindi nakaintindi doon sa lumabas sa bibig ko. Dahil yung salita na yung salita yung sa mga tao. Sa unang panahon, naging hayop sila. Naging kalabaw sila, naging kambing sila, naging baboy sila. Naging ipis sila, naging daga sila. Naging ibon sila, naging ahas sila. Mga tao ito noong unang panahon na nagkasala sa Panginoong Diyos, kay Allah, sa magbabaya. Sila ngayon nagbaya-baya dito sa buong daigdig, sa buong Pilipinas. Sila ngayon ang naghahari. Kahit anong sigaw mo sa pangalan ni Jesus, ang tao hindi pa rin magbabago. Dahil hindi sila nakikita. Pwede ka bigyan ng sakit. Pwede ka nila patayin. Kaya kayo mga espirituhanon, dumating na hustisya sa tao at sa espiritu. Ginugobernohan ngayon ang mga espirituhanon, spiritual sa Republika of 371 o Ipralog 1997. Batas ito hindi nakasulat at panggoberno ng Diyos ito sa tribo. Practice since time immemorial. Kaya lahat ng batas inconsistent to Republika of 371 na supersede niya, na repealed niya. Kasi goberno na ito ng espiritual at material. Ang material pwede pag-aralan, pero ang espiritual, yan ang goberno ng Diyos sa simula at katapusan. Kaya ang katawan natin ngayon, tayo ang supreme kahit sa espiritu. Hindi tayo maging supreme kung di natin makilala ang sarili natin. Dahil itong mga espirituhanon ito, mga engkantuhanon, mga kaluluwa, sisirain ang ating buhay. Bakit masisira ang buhay natin? Sa sobrang emosyon natin. Matagal na nung matay magulang mo, grabe ka pa ang pagdaramdam mo sa mga kalaban mo, sa nakautang sa iyo at nangutang sa iyo. Grabe ang pagdamdam ninyo. You are crucifying yourself from injustices on spiritual and material. Kaya ang injustices natin ngayon nasa spiritual. Pagkaroon ng injustices ng ating spiritual, pati katawan natin magkaroon na rin ng injustices. Ito mensahe ito sa batas na hindi nakasulat. Kasi ang mensahe natin, puro batas na nakasulat. Puro sa nakita. Puro sa sama ng loob, galit, tanong, reklamo. Kaya umikot ako sa buong Pilipinas noong 2018. Sa April, walang tanong, walang reklamo. Ibig sabihin, nagtatanong kayo, nagreklamo kayo, ignorante kayo sa batas. Ignorance of the law excuses no one, and no one is above them. Hindi pwede natin gobernohan itong batas na hindi nakasulat spiritually. Kaya ito ang custom and tradition, government of God, practiced by the kingdom of God since time immemorial. Okay, especially to Islamic countries, because they practice the custom and tradition by the king. Ang king, yan ang dato kung sa tribo pa. Ang mga masjid nila mayroong dato, pero hindi kilala dyan sa masjid nila yung mga imam, yung mga ustads, mga profesor sa Holy Quran. Dito rin sa atin ang mga pastor, pare, mga evangelist ang kilala. Pero yung decision maker sa kanilang simbahan, hindi nila kilala. Kaya hindi rin kayo kilala ng Panginoon. Lumalaki ang mga simbahan ninyo. Lumalaki ang mga masjid ninyo. Pero malayo kayo kay Allah. Kaya mga Christian din, lumalaki ang mga simbahan ninyo, pero lumalayo kayo dahil hindi ninyo nabigyan ng hustisya ang pagkapako ni Lord Jesus sa krus. Kaya mga membro nyo naghihirap,
Ibang membro niyo nag-suicide na. Dahil kahit anong hirap, pag simba mo, kailangan magbigay ka ng pera. Puro pera-pera lang. Binabasa nyo sa Biblia, unahin ang kaharian ng Diyos, kanyang kabutihan, at lahat idadagdag na. Pabalik-balik yun, halos araw-araw, balang linggo, binabasa niyo yung bahay. Pero wala. Hindi bahali mahuli ang Panginoon, mauna lang ang pera, ang kayamanan. Kayo din mga espirituhano. Kaya gobyerno ito ng espiritual at material na huwag niyong gamitin ang mga katawan ng tao, lalo ng Pilipino. Naging masama ang Pilipino dahil masama ginagawa ng mga espirituhano. Pumapasok kayo sa katawan ng tao para makagawa ng kriminalidad ang katawan ng tao. Those are injustices din sa inyo. Kayo mga espirituhanon, mga kantuhanon, basta anakan niyo ang tao. Asawahin yung tao. Mayroon ng kaso sa Mindanao niya. Inanakan ang tao ng engkanto. Anak na yung ama niya at ina niya. Pinarusahan yung engkanto, nakaanak sa anakan yung tao. Pinasuhan. May korte rin sila. Walang anak, walang magulang pagka nagkasala ang mga engkanto din. Sana ganun din ang batas natin. Walang palakasan. Kaya kayo mga engkantuhanon, mga espirituhanon, lahat ng gumagapang sa lupa, ahas man yan, ipis man yan, langga man yan, ibon man yan, lumilipad sa magrespeto kayo sa tao. Dahil ang tao ang supreme administrator ng Panginoon. Kahit mga kaluluwa, magrespeto kayo sa tao. Dahil ang tao, temple of God na. Kawawa naman ang tao pagka ginamitan yung espiritu kayo. Hindi na maganda yan ngayon. May parusa na kayo mga espirituhano. Ito eleksyon naman, gamitan naman yung espiritual. May parusa na kayo. Dahil dumating na ang hustisya sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Makita at di makita. Itong IPRA, Administration of Justice. Tao man o espiritu o hayop man, anuman linikha ng Diyos, sa simula at katapusan, may hukom na po through justice. Napakaswerte po niyong espirituhano kayo kasi grabing mga kriminalidad ginagawa niyo sa tao. Isipin mo pag hukom ni Pilato, sinong gusto niyong palayain? Si Barabas o si Jesus? Sabi ng mga tao, si Barabas. Si Jesus ipako sa krus. Tingnan mo yan. Ibig sabihin, napasukan ng engkanto ang katawan ng tao. Dahil gusto ng tao, yung tulisan, mananakaw, mamamatay tao. Si Jesus na totoong tao, totoong Diyos, yun ang pinapako sa krus. Hanggang ngayon, ang ugali natin, ganyan. Ugali ni Barabas. Kaya kung makakita kayo ng tao na ugali ni Barabas, huwag na kayo kumibo. Dahil papunta yan sa ospital, papunta sa cemetery yan. Pukulungan ang pupuntahan niya. Tatlo ang area of responsibility niya. Kulungan, ospital, cemetery. Yan ang mga jurisdiction niya, mga tao niya. Huwag na kayo kumibo. Kung may problema man siya, may sakit man siya, huwag ka na kumibo. Sabihin mo na lang, kapatid, magdasal ka na lang. Dahil salvation is personal. Wala nang magagamot na magaling dahil harvest time na ngayon. Dumating na ang paghukom, dumating na ang hustisya. Pinahanap na ng Panginoong Diyos ang nagpabigay ng hustisya ng sarili niya dahil yan ang totoong mga anak niya.
Totoo mga kasama niya sa kaharian niya, ang mga taong payapang isip, may justisya, at kontento sa buhay niya, walang tanong, walang reklamo. Kaya ito na ang tinuro ng Panginoong Jesus na dasal na matupad ang kalooban mo dito sa lupa para na sila. Dahil dito na sa justisya tayo, kayo mga espirituhanon, hindi kayo maligtas kung ang tao hindi maligtas. Kaya dasal kayo mga espirituhanon, mga katuhanon, mga kaluluwa, na mga anak nyo, apo nyo, magtagumpay sa buhay niyo. Dahil ligtas kayo, buong pamilya nyo, buong angkan ninyo. Dahil sabi ng pastor, namatay for 3 hours, nasa morgue na siya. Dinala siya ng Panginoon Diyos. Iniikot siya sa buong daigdig. Dahil sandali lang mag-ikot ang Panginoon. Kaya po ang turo ng mga apo na magdasal na kaganyan. Bakit po nakaganyan magdasal ang tao? Bakit? Dahil ang daigdig ng panahon, palad lang. Ganito lang, palad lang. Yan ang totoong paniniwala ng mga apo natin. Kaya magdasal sa palad lang. Ang kaharian ng Diyos sa palad lang. Ang kaharian ng Diyos katawan natin. Ang simbahan ng Diyos katawan natin. Kaya pag nagdasal, ganyan ang kamay. Nakaharap ang dalawang kamay sa bibig. Dahil ang kaharian ng Diyos kapalad lang. Kahit ano pa ang daigdig kalaki, kahit malayo pa na planeta, sa palad ka lang magsalita. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos sa palad lang. Sa palad ka lang magsalita, buong universo, ibang planeta nakikinig yan. Dahil ang tao ngayon, ang temple of the Holy Spirit, ay hindi na kailangan magsigaw-sigaw kapag dyan. Baka sabihin na siraan ka ng bayan. Yung mga simbahan na yan, kung makasigaw sa pulpito nila, nangamatay na ng mga pastor nila, hanggang ngayon mga founders, kanila sila nangamatay, sigaw na sigaw pa rin dyan sa pulpito nila. Pero hindi nila nabigyan ng justisya ang Panginoon Jesus. Hanggang ngayon nagpako patay sa kahirapan, sumpa, tunglo, tungayaw, kamatayan ang abutin natin. Kaya, pinapaliwanag natin ngayon ang kingdom, kaharian ng Diyos, ang totoong kaharian ng Diyos, ang ating katawan, temple of the Holy Spirit, temple of God. Kaya kayo tumurid kayo. You don't know yourself, you don't know your God. Believe yourself and believe your God. You don't believe yourself, you don't believe in God. Salvation is personal. Tayo lang makaligtas sa mga kaluluwa. Tayo lang makaligtas sa mga espirituhanon. Lahat ng mga gumagapang sa lupa, lumilipad sa lupa, tayo lang makaligtas sila. Dahil mga tao yan na nasumpa sila. They will curse by God. Mga sinumpa yan. Kaya maraming tao hindi kumakain ng hayop. Dahil mga sinumpa yan ng mga tao sa unang panahon. Naging hayop sila, naging ibon sila, naging ahas sila, naging tagabato, tagabaliti sila. Ang tao, simenteryo, ang siyudad nila. Dahil sa mga injustices ginagawa nila sa tao, kaya namamatay ang tao niya. Pero noong panahon, ang tao dito sa inang bayan natin, hindi na mamamatay. Because of God, because of justice. Kaya wala nang respetuhan. Kaya kagabi natutulog ako. Yung daga, pinakain niya. Yung mga kung ano-anong sinisira niya ng mga damit, mga gamit sa bahay. Kaya sabi ko, nandito ako, ganyan ginagawa niyo. Kayo mga daga, mga tao kayo noong unang panahon. Nasa ba yung leader niya?
kayong mga ipis, kayong mga langgam, kayong gumagapang sa lupa, mga tao kayo sa anong panahon. Hanggang ngayon sinisira nyo ang gamit ng tao. Na ang tao ngayon ang templo ng Panginoong Diyos, maghuhukom. Hindi na kayo nahiya. Kayong mga daga, mga ipis, dito sa bahay, kahit mga bulati, mga tao kayo, mga langgam kayo, mga kaharian kayo noong unang panahon. Tingnan mo yung langgam, yung hari nila, binubuhat nila. Kung magsalubong yung langgam, magrespetuhan sila. Pero ang hari nila, binubuhat nila. Ganyan ang kaharian ng unang panahon. Mabuti pa yung langgam, pagka tag-ulan, nag-iipon na sila ng pagkain nila. Pagkataulan ng pag-ulan, makalabas sila, busog sila lahat. Tayo wala. Tag-ulan, tag-init. Wala sa atin ang pag-iipon. Wala sa atin ang pagrespetuhan. Pero sinumpa pa rin sila ng Panginoong Diyos. Naging langgam sila, naging uod sila, naging ahas sila. Ginawa silang example ngayon ng Panginoong Diyos. Kaya ang Panginoong Diyos nagpapako sa krus para sa atin. Kaswerte natin mga kapatid nating Pilipino, buong daigdig. Hindi tayo pinapako sa krus. Napakaswerte natin. At sabi ng matanda namin, iyawan, darating ang panahon na bababa ang hustisya, kapayapaan, una sa Pilipinas, bago sa buong daigdig. Ngayon, bumaba ang hustisya dahil may batas na Republic Act 837. Ipralog 1997 na ang lahat ng branches of government natin, judiciary, legislative, executive, will only assist, protect the rights of the indigenous people. Pero kayong nasa gobyerno, nag-iinbang kayo ng decision ng trade. That is criminal and impeachable. Alisinan niyo yung pagka-engkanto ninyo. Kahit engkanto pa kayo, hindi kayo mag-intervene ng jurisdiction of tribe. That is spiritual government, kingdom of God. Ang gobyerno ng tribo, practiced by the tribe since time immemorial. Napaka-blessed natin, napaka-swerte natin. Kaya nagbigay tayo ngayon ng diplomatic immunity certificate. No visa to any countries, especially Islamic countries. Pagdating ng panahon, kahit next year, ang hanapin sa inyo, hindi birth certificate, hindi residence certificate, hindi driver license, hindi national ID, hindi passport ang hanapin sa inyo. Diplomatic Immunity, Sovereignty, Republic Act 8371, April 1997. No visa to any countries. Bakit? Diplomat ka na. Hindi ka na basta-basta. Salita ka o hindi. Kaya congratulations dyan sa pulis natin ng Pampanga at saka Bulacan na hinuli ng pulis yung nitibo. Inipawan yung sasakyan, naglakad na pauwi. Kinuha yung diplomatic certificate niya, binigay sa chief of police, tinawag yung police na naghuli ng chief of police. Mabuti pa itong nitibo, honorable. Diplomat pa. Dahil sa ipralok po. Manitibo ka, Pilipino ka, Christian ka, o Muslim ka. Kailangan mo ang diplomatic immunity sovereignty. Kasi ngayon, kung wala ka niyan, anytime pwede ka kasuhan. Sabihin mo may passport ka, kasuhan ka pa rin.
Sabihin mo may NBI ka, kasuhan ka pa rin. Dahil corporate law po yan. Ang customary law po, hindi ka pwede makasuhan. Dahil itong bansang Pilipinas, banal na bansa, pinakamayaman na bansa sa buong daigdig. Kaya secured ang kayamanan ng bansa natin ng IPRA law. Ang kayamanan at buong bansa natin secured by IPRA law. Dahil Kingdom of God itong bansang Pilipinas sa unang panahon. So you are protected by IPRA law, diplomatic immunity, sovereignty. Hindi ka na ordinary na Pilipino. Hindi kung wala kang diplomatic immunity na nakakita ka lang ng pulis, NBI, ninerbos ka na kaagad, wala ka na makasalanan. Lalo na ni Tibo, ulihin mo. Ngayon may dokumento na ni Tibo. Honorable na ni Tibo. Diplomat pa. Subukan mong kasuhan. Na ang lahat ng branches of government natin, judiciary, legislative, executive, will only assist protect the rights of the indigenous people. Subukan mong kasuhan. Hindi na kalaban ninyo ang tao. Ang kalaban niyo hangin, tubig, lupa. Uubusin ang pamilya niyo. Tandaan niyo. Kagabi nga, ang mga sekretuhanong nakausap ko, kailangan din nila ng diplomatic immunity, sovereignty. Mabuti pa ito mga engkantuhanon, sekretuhanon, humihingi. Pero ang tao napakayabang. Pero oras makulong kayo, magkasakit kayo, bahala kayo sa buhay niyo. Oras makulong kayo after election, ang hanapin hindi NBI clearance, hindi police clearance, hindi barangay clearance, diplomatic immunity, sovereignty. Hindi ka pwede kasuhan kahit may warrant of arrest ka. Hindi ka pwede hulihin. Dahil at ang kaso, ibalik sa tribal judiciary system to address the Republic Act 8371 o IPRA Law 1997. Any lapses from IPRA is criminal and impeachable. Walang piyansa yan. Kaya kayo mga espirituhanon, huwag ninyong gamitin ang katawan ng tao. Kawawa mga tao na ginagamit ang kantuhanon. Kaya mga tao na hindi nakaintindihan. Noon pa sa 2018, sinabi ko yan. Kaya hindi kayo nakaintindihan. Mga engkantuhanon kayo. Kaya naging engkantuhanon kayo. Dahil masupakiro kayo sa batas ng Panginoong Diyos. Puro tanong, puro reklamo, puro sama ng loob, galit. Hindi sa Diyos. Kung sa Panginoong Diyos ka, may justisya ka, may kapayapaan ka. Tanggapin mo kung anong nandyan sa'yo. Hindi sa'yo, huwag ka makialam. Dili ni mo tuga, yung pagpatuga-tuga. Because all of us are gifted by God. Hindi binigay ng Panginoong Diyos ang kapangyarihan sa tao. Hindi binigay sa mga pare, pastor, evangelist o sa reliyon. Hindi din binigay sa atin o sino mang maester dyan, sino mang dibayan dyan. Binigay ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng tao. All of us are gifted by God. Ma-Pilipino ka, ma-foreigner ka. All of us are gifted by God. Ang buhay natin ginto sa karan ng Diyos. Kaya binaba ng Panginoong Diyos ang IPRA Law, Republic Act 371, Administration of Justice, para ma-liberate tayo from injustices, mga kasalanan, mga kahirapan. Makilala natin ang sarili natin. Dahil kung kilala natin ang sarili natin, kilala natin ang Panginoong Hesus natin na nakapako sa krus.
Kaya pala nakapako tayo ngayon sa cross. Sa klase-klaseng karma. Hirap sa buhay. Kaya tuloy-tuloy ang kamatay. Because of the injustices sa spiritual at sa material. Kaya federal tribal government is a government in our country. Gobyerno sa material at spiritual. Hindi ito gobyerno lang ng material na batas na kasulat. Gobyerno rin ito ng batas hindi nakasulat na panggobyerno ng Panginoon Diyos sa bansa natin noong unang panahon. Kaya mga tao noong unang panahon hindi na mamatay. Ang mamatay ang tao ngayon dahil sa mga foreign intruders, mananakop sa ibang bansa. Pumunta sila sa bansa natin, sila na may-ari ng bansa natin. Isipin niya. Lahat ng doktrina nila ipasunod sa atin. Pumunta lang kayo dito sa inang bayan natin. Lahat ng gusto niyo susundin na. Pati mga espiritual na paniwala niyo sundin na. Material po yan. Ang tribo po, nakakautos yan, taga-bato, taga-baliti, nakautos yan ng hangin. Pwede siya maging bato, pwede siya maging hangin, pwede siya maging kahoy. Pwede siya maging hayop. Pwede siya maging apoy. Pwede siya maging tubig, pwede siya maging lupa. Ganon ang kapangyarihan ng tribo. Kayo, memorize niyo ang Biblia. Memorize niyo ang Holy Quran. Magaling na kayo. Kainin pa niyo mga libro niyo. Kaya kami sa tribo, ayaw kami pag-aralin. Sabi ko, bakit tayo ba ayaw mo kami paralin? Kasi kung pag-aral kayo, ibintanan niyo ang ating mga ancestralan, totoo ngayon. Mga edukado na, mga nitibo, mga abogado na, mga engineers na, mga professional na, binibinta ng ancestralan. Pati mga antik, pinagbibinta na. Naunang hukom ng kaso dyan sa Misamis Oriental, sa Sibulig, yung nabagsakan ng Cebu Pacific. Sinong pumunta dyan nagresolba ng mga kaso sa tribo dyan? Nandyan, gobernador pa noon si Moreno, mayor, DNR, military. Paano ako naghukom dyan sa Sibulig, sa Hingoog, yung nabagsakan ng Cebu Pacific? Paano ako naghukom? Pagdating ko doon, yung gym ng barangay, puno na ng tao. Nandun ang mayor, nandun ang governor, nandun ang congressman, nandun ang DNR. Kailang problema nila dyan, natituluhan ang ancestralan ng igaunong tribe dyan sa Sibulig. Hindi alam ng mga nitibo. Pagdating ko, sabi nung government official, dito ka sa gym. Sabi ko, hindi politika ang pinunta ko dito. Nasaan ang mga nitibo, mga babaylan, mga dato dito? Nandoon sa maliit na kubo. Nakaupo. Parang wala ng pag-asa. Kasi siyempre, lahat ng mga government agencies nandiyan na. Lalo na NCIP nandiyan na. Ang NCIP dati, no director, taga-Agusan del Sur. Mga mampakilan. Tapos, sabi ko, sana mga dato dito, saka mga babaylan, nandito po, dito sa may kubo. Pagdating ko doon, ang dato dito sa kabila, ang mga bae dito sa kabila. Sino ang ano niyo? Sino ang baylan niyo? Yung apo pala katapat ko. Sabi ko, sana mga pusaka ninyo
Ibig sabihin mga pusa ka, mga antik, mga sibat, pana, mga bangkaw, mga ginto niyo na antik, ilagay dito sa harap, sa gitna. Pagkatapos, dasang. Ibig sabihin, dasang. Sabi nung naglato, ano ito, gira na ito? Hindi. Dasang kayo, magdasal kayo, dasang. Pagdasang nila, babae at saka dato at baylan, maya-maya sabi nung babaylan, sandali lang. Sabi ko, bakit, apo? Bakit niyo ginawa ito? Anong problema? Sabi ko, apo, ako si Dato Higyawan sa Tribal Government of the Philippines. Ikaw naman, sino po kayo, apo? Ako ang maghuhukom dito sa Higaonong Tribe. Yung espiritu pala yun ng babaylan. Mabuti apo na ikaw pala maghuhukom dito sa Higaonong Tribe. Ang problema natin dito, apo, kaya ginawa natin ito, dahil natituluhan, nakadsi, natituluhan itong ancestral domain ninyo. Kayo ba, apo, ang nagtitulo nito? Hindi ako. Ang nagpatitulo nito, ng pakadsi nito, itong NCIP, DNR, at saka local government. Ganun pala. Sorry, apo, kaya ginawa namin ito. Kasi nakagulo dito, nakadsi, natituluhan itong ancestralan dito sa Misamis Oriental. Akala ko apo, kayong mga apo, kayong mga diwata na patitulo, hindi kami. Sino pala ako ang nagpatitulo nito? Itong NCIP, itong DNR, itong local government. Hindi namin alam bakit natituluhan itong ancestralan. Salamat apo. Yun pala, akala ko kayo ang nagpatitulo dito. Bakit tituluhan namin ito? Simula sa amin na ito, ancestralan. Tirahan ito na mga pinili ng magbabaya naman. Tirahan pala ng mga pinili ng Panginoong Diyos. Bakit patituluhan namin ito? Salamat apo. Ako po si Dato Higyawan. Nawala yung espiritu doon sa babaylan. Sabi ko, ang problema pala dito, pinatituluhan kay sinong NCIP dito? Provincial NCIP doon sa Misamis Oriental, taga Agusan del Sur, mga Mampatilan. Ako din taga Surigao del Sur din ako, Paranga Region. Tapos sino ang ano dito? Sino ang DNR? Ito. Sino sa local government? Sino rin sa DAR? Sino rin? Kayo pala nagpatitulo dito eh. Hindi naman pala ni Tibo nagpatitulo dito. Yan ang problema sa inyo. Ngayon kansilahan ninyo. Sabi nung NCIP, hindi kami makakansila nito. Sino magkansila nitong mga titulo nito? Ikaw. Ako pala pirmahan ko eh. Ganyan ang proseso po ng cancellation of title. Kadsi. Hindi yung cancellation niya. LRA. Walang LRA sa tribo, sa ancestralan. Kaya lahat ng mga titulo nyo, mga PT ang titulo nyo, lalang dumating ng Ipralo, hindi na pwede patituluhan ang mga ancestral domain. At saka maganda yung mga titulo nyo. Ang bahay na sa Manila, ang titulo na sa Mindanao, ang decree. Ang bahay na sa Quezon City, nasa Quezon Province, ang decree, ang titulo niya. Tingnan mo yan. Mabubuang ka. Inkanto na ugali yan. Kaya mahirap ang inkanto kausap. Lipat-lipat. Magic. Pero sa Panginoong Diyos,
tayo ang sumisira sa kalikasan, inang kalikasan. Kayo din mga espirituhanon, kayo din mga engkantuhanon, minimislead nyo ang paniniwala ng tao. Dito pa pumasok kayo sa katawan ng tao, ang gusto ninyong engkantuhanon masusunod. Mag-away na lang ang tao, walang hustisya dahil sa inyong mga espirituhanon. Kaya ako pinapaliwanag natin ito ngayon sa buong Pilipinas, sa buong daigdig. Kaya nung dumating ang hustisya po, lahat ng tao walang kasalanan. Kaya kayong nakakulong diyan sa kulungan, may kasalanan kayo o wala, labas kayo after election. At bibigyan kayo ng bahay, lupa, at hanap buhay. Kasama niyo ang pamilya niyo. Dahil magsimula na ang paghahari ng Diyos sa bansa natin, the kingdom of God. Banal na bansa, banal din na tao, magkaroon na tayo ng hustisya, magkaroon tayo ng kapayapaan, at buhay na walang hanggan. Ngayon, hindi mo pa matanggap yan. Kung magloko ka, yan ang kamatayan na walang katapusan. Libre bahay ka na, kuryente, tubig, eskwelahan, at saka hospital. Magloko ka pa. May 1 million ka pa na livelihood mo. Gusto mo anong negosyo mo, mabuhay ang pamilya mo. Maganda nga ang bahay mo, wala ka na mahanap buhay. Sige, ito kompleto. Para simulaan na natin ang pagpupuri sa Diyos. Nagpupuri nga si Apumungan, putol ng kamay niya, putol ng paa niya, klase-klase sakit sa katawan niya. Nabubuhay na lang siya sa pagpupuri sa Diyos. Ang Diyos na lang ang pag-asa niya. Ang magbabaya man naman. Kulintang dito, kulintang doon, agong dito, agong doon. Purihin lang niya ang Panginoong Diyos. Dumating ang ibon, nagsuka ng palay sa bilao. O sa Bisaya, panigo. Usa ka nigo nga palay, nagkuha siya, isang butil, sinaing niya. Napuno ang kaldero, isang butil ng palay. Napuno ang kaldero nung kinain niya, bumalik ang paa niya, bumalik ang kamay niya. Naging prinsesa, naging reyna siya. At ang bahay niya naging ginto. Yan ngayon mga kapatid natin, kung mabigyan natin ng hustisya sa sarili natin. Magulat ka sa bahay mo, kahit kubo yan, ginto na yan. Tinakpan lang ang mata mo. Dahil sa klase-klaseng sumpa, kamatayan ang sa buhay natin ngayon. Hindi natin nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Lord Jesus sa cross. Hindi rin natin mabigyan ng hustisya sa sarili natin. Puro injustices ang ginagawa natin. Spiritual material. Kaya mensahe nito para sa mga espirituhanon, engkantuhanon, lahat ng gumagapang sa lupa, nagtao kayo noong unang panahon. Sinalungat niyo ang kalooban ng Panginoong Diyos. Hindi lang sa bansa natin, sa ibang bansa, buong daigdig, kahit sa ibang planeta, nakikinig ngayon. Sa hustisya, sa langit, sa lupa, sa ilang man lupa, sa makita, di makita. Kaya magkaroon na kayo ng hustisya. Magkaroon na kayo ng kapayapaan, kilala niyo sarili ninyo. Sama-sama na tayo sa Panginoong Diyos. Sama-sama tayo sa kayamanan na walang pagkaubos at mayroong dagdag buhay na walang hanggan. Lord Jesus, gracias, Lord, mota President Progress na trama ama. Gracias, 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 Elohim, Rasul de Trimi, si Prosen, Tara, Mara, Maria. Laros mi de fras, gracias, 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 gracias. Laros mi de frosos, gracias, Laros mo da fratamaku. Ama ko ina ko Espiritu Santo, Elohim, Rasul de Cruci, da tramos, sa presi, da trasul, torom. Remedios Cruci, da trasis, gracias, 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 gracias. Walay Elohim, Laros, gracias, gracias, gracias. Ama ko, ina ko, Espiritu Santo, Elohim, Rasul, Rasul, de trasmi, de frasos, gracias. Gracias, gracias, gracias. Walhamdulillah, da Muhammad na ko agar smadin til illa, walhamdulillah, illa, walhamdulillah, illa.
إلا والحمد لله إلا رسالة رسراس إلا 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 والحمد لله إلا إلا رسالة رس إلا والحمد لله إلا والحمد لله إلا لا والحمد لله إلا والحمد لله إلا رسالة محمد لا إله إلا والحمد لله إلا رسالة إلا والحمد لله إلا رسيد جسم إلا والحمد لله إلا رسيد Isa sa kuho tisan sao lau kong kuho tisan sao sao kuho ay sao sao lu kuho ay sao kong kuho tisan sa lau kong kuho tisan sao kong kuho ya si sang kuho lau kong kuho tisan sao lau kong kuho Sai sang cố vũ lỡ chạy xin cháu cùng vũ vũ Sai lâu con cố vũ trở xin cháu cùng cố vũ Sai lâu con cố vũ trùng cố ý xảo lâu con cố vũ Hảo dễ sĩ xảo lâu cố vũ Cháu lâu cố ý xảo cố vũ cố hóa Sai lâu ý sai xảo cố lâu vũ cố ý xảo lâu con cố vũ Hảo dễ sĩ xảo lâu cố vũ cố hóa Sĩ sĩ sao lâu cùng cố vũ ý sĩ sang cố vũ trùng cố ý Chế lâu cùng cố vũ ý sĩ sao vũ cố vũ chân cố ý Sĩ lấy sĩ sang cố vũ ý sao cố vũ Sao lũng cố ý sao cố vũ trú ý sao cố vũ Sao lưu yếu hùng cố ý sao cố vũ Sao yếu cố vũ lâu cố ý sao cố vũ lưu hùng cố vũ Sao ý Salamat po Diyos na makapangyarihan sa langit, sa lupa, sa langit. Sa makita at di makita, sa may buhay at walang buhay. Ikaw po ang hustisya namin. Ikaw po ang buhay namin. Ikaw po ang kapangyarihan namin sa simula at tapusan at panumigan. Salamat po sa opportunity na pinay po sa amin sa araw nito. Na may pagpalain mo ang bansa namin. Pamilya namin, ang buong Pilipinas, lalo na samahan naming Presidente Rodrigo Roa Duterte sa pagmamahalan sa buhay at sa buong Pilipinas ng pamamahalan niya, mabigyan ng hustisya dito sa bansang Pilipinas at sa buong daigdig. Maging example, itong gobyerno nito ng kapayapaan, kasaganahan at buhay na walang hintay. Diyan sa Davao City, the capital city of the Promised Land. God bless us. And thank you, Lord God, Heavenly King, Almighty God the Father. We worship you, we give you thanks, God. We praise you and we give you thanks. The glory that you have given us, the justice to humanity and to the rest of the world. Lalo sa bansang Pilipinas. Salamat po at magandang mga kapatid. Jesus. Jesus. Sarkus.
salamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huli sandali ng aming buhay, masasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa salibay ng mundo. Salamat sa lanas ng pagbabago. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat sa ibig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali na aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali na aming buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo.